Pilipinas, sobrang takot na nga ba si dating Bamban Mayor Alice Goo kung saan nanginginig na ito sa kanyang pagsasalita sa isinagawang hearing naman sa Senado kamakailan matapos na siya ay maibalik sa Pilipinas. Dahil alam naman natin na siya ay tumakas. So itinuturing mga kababayan natin na pugante itong si Alice Goo na umano'y sa tunay na buhay ay si Gua Waping, na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya inaamin kung totoo nga ba na siya ito. So kitang-kita sa mga senador na humahawak sa kaso ni Alice, yung matinding pagkapikon dahilan sa hindi nito nasasagot yung mga tanong sa kanya. Mga kababayan, no, nakikita rin natin sa isinagawang hearing na wala talagang plano si Goo na magsabi o sabihin yung totoo sa anumang mga tanong sa kanya ng mga senador. Iwas pusoy siya, patay mali siya sa mga itinatanong sa kanya ng mga senador, lalo na ni Senador Risa Hontiveros, na alam naman natin kung gaano nanggagalaiti ito kapag ang issue na ay tungkol dito kay Alice Goo. Pero alam niyo mga kababayan, na napansin niyo ba itong si Senador J.B. Ejercito, parang hindi siya professional doon sa kanyang ginagawang pagtatanong dahil sa naniniwala ata siya sa mga chismis, no? Dahil iginigiit niya mamagitan kina Alice Goo at Sual Pangasinan Mayor Dung Kalugay. Kasi dahil dun sa bulaklak na sinasabing ibinigay daw, napakamamahalin daw nitong mga bulaklak na ito, na ibinigay ng mayor kay Alice Goo. Pati ba naman pagbibigay ng bulaklak, kailangan pang isama sa hearing kung hindi man naman itong chismoso, itong si Senador JB, no? Parang pangiti-ngiti pa siya na nakakaloko. Kumbaga, mga kababayan natin, imbis na sa issue, mapunta yung ginagawang pagdinig sa Senado, parang nagiging sarsuela na to, no? Parang kung ano-ano na lamang ang maitanong dito kay Alice Goo, gayong hanggang ngayon ay hindi naman nila mapasagot at hindi nila mapaamin kung totoo nga ba na may kinalaman ito dun sa Pogo at kung paano ito nakaalis ng Pilipinas. Piko na si Senador Joel Villanueva at sabi nga niya, napipiko na ako sa iyo, Alice, o di ba? Sapagkat ang mga tanong niya ay hindi sinasagot. At laging sabi ni Alice Goo ay, I'm sorry po dahil for my own safety ay hindi niya masasagot kung ano man yung tanong sa kanya. Nagmistulan namang magaling at walang bahidungis ang mga pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros kung anong piga niya sa alkalde ay hindi talaga nito masagot yung mga akusasyon laban dito sa alkalde. At kahit ano yung itanong nila, naka-mindset na si Alice Goo na hindi talaga niya sasagutin kahit anong itanong sa kanya ng mga senador. Nakikita lamang nitong si Alice Goo na kahit ano yung iba to sa kanyang tanong, yung plano niya, yung plano ng grupo nila, hindi ni ito sasagutin kahit ano. Diba, kung matatandaan ninyo, pinasusulat ng mga senador kung sino yung, kung ano ang pangalan ng mga tumulong sa kanya, sa kanyang pagtakas patungong Indonesia, kung saan siya sumakay, sino may-ari ng yate, hanggang sa matatapos na lamang yung hearing, wala pa rin naiisulat itong si Alice Goo at laging sabi niya ay for my own safety. Pero pumayag naman itong si Alice Goo na isulat daw niya yung mga pangalan, pero huwag daw itong i-broadcast. Ang tanong din natin dito mga kababayan natin, sino kaya yung sinabi ni Cheryl Goo na mayroong dalawang opisyal na tumulong sa kanila? Ito ba ay taga rito sa Pilipinas or taga ibang bansa? Mga kababayan natin, dito sa mga lumalabas na ito ng mga hearing sa Senado at tuluyang paggiit sa mga tanong dito kay Alice Goo, ito na kaya yung simula para malaman natin kung sino yung mga sindikato na sangkot dito, na ito ba si Alice Goo ay talagang spy ng China dito sa Pilipinas at siya ba ay isa sa mga opisyal ng sindikato o mafia ng China na nagtungo dito sa Pilipinas. Kaya natatakot siya na kung ibubulgar niya ang mga pangalan kung sino man ito,
ba talagang papatayin siya? Dahil alam naman natin, no, kapag ka ikinasangkot sa isang sindikato at kapag ka ikinagsalita, talagang paktay. So, yun siguro ikinatatakot niya. At syempre, kahit pa sabihin natin na sindikato yan o mafia, na hindi pa naman tayo sigurado dahil wala man silang napapatunayan, tiyak na may kasabwat dito sa Pilipinas na opisyal kung sino man yun. At yun ang dapat na talagang siyasatin at imbestigahan kung sino ito. Tiyak na malaking opisyal. Ito na kaya mga kababayan yung time para naman na malaman natin yung malaking sindikato na nagtungo dito sa Pilipinas para dito sa mga ganitong plano na magigising na lang siguro tayo isang umaga na tayo nasasakop na ng ng bansang China. Kaya lang, ang nakikita natin dito, alam nyo naman kapag ka nagsalita na si Pera, yung kaya ng mga opisyal na sangkot dito, malaman pa natin kung sino ang totoo. Kung ano ang totoo. At sino-sino pa yung mga ipatatawag naman ng Senado na mga opisyal o mga personalidad na sangkot dito sa mga pangyayaring ito. Wala kasi mga kaibigan ng mabulgar yung lugar kung saan ang kuta ng Pogo ay ayaw pa rin, kumbaga wala pa rin mapatunayan, wala pa rin napapatunayan ngayon ng mga kinaukulan kung sino nga ba, bukod sa kanilang pagpitpit dito kay Goo, kung sino yung may kinalaman, kung sino yung sangkot, wala na pa rin lumilitaw kung mayroon nga bang sangkot ng mga opisyal dito sa atin sa Pilipinas. Kasi ang parang lumilitaw, parang mag-anak lamang nitong si Goo na imbestigahan sa Senado. At kapag kami nabanggit na pangalan, ipinatatawag naman nila. Pero wala hanggang ngayon, mga kababayan natin, wala pa ring mapatunayan. So dapat nga ba nating paniwalaan yung sinasabi ni Sheila at saka ni Cassandra, ni Alice, kumbaga yung tatlo? Tinanong ng mga senador si Sheila at kahit hindi masyadong matatas magsalita ng Tagalog, nasasagot naman ito yung ibang mga itinatanong ng mga senador, pero dinadaan na lang sa tawa ni Sheila yung lahat ng mga itinatanong sa kanya, kaya naman napikon din ang mga senador sa kanya nung iniimbestigahan siya sa hearing. Tinanong din si Sheila ng mga senador bakit siya pumapayag sa mga kagustuhan ni Alice na pumirma na lamang ng pumirma sa mga dokumento at pumayag kung saan siya ayain na mga lugar. Ang nakakatawa lang dito mga kababayan natin, pinipiga nila itong si dating Mayor Alice Goo, pinipiga nila itong si dating spokesperson Harry Roque na may kinalaman sa operasyon ng Pogo. Subalit hanggang ngayon hindi pa rin nila mapatunayan. Ang dami nilang mga binabanggit na pangalan dahil alam natin na politika na, nasa gitna na tayo ng matinding politika para dito sa 2025 election, kaya naman ang dami na naglalabas ang mga pangalan, ang dami na nakikisakay sa issue dahil para sa kanilang libreng publisidad, di ba? Gusto nilang malibre yung kanilang publisidad, makilala sila, nasambayan ng Pilipino, kaya sumasakay sila sa mga usapin na wala namang kaalam-alam sa mga pagtatanong, no? Wala silang alam sa issue, para bang gusto lamang nila na makilala sila, ma-TV sila, ma-interview sila ng mga media, ganun lamang. So anong silbi, mga kababayan natin, ay sinasagawang hearing sa Senado hinggil dito sa mga sangkot sa Pogo at sa pagtakas naman itong si Alice Goo? Hanggang ngayon, mayroon na ba silang nabalitaan? Mayroon na ba silang nakuhang mga impormasyon tungkol sa bagay na ito? Wala. Kung matatandaan natin, di ba yung pagkakahuli dito kay dating mayor ng Bamban, Alice Goo, nahuli siya sa Indonesia. Kita naman ninyo kung gaano siya kasaya nung makita itong si DILG Secretary Benhur Abalos. At ang sabi niya, nagbitaw siya ng salita na nakaramdam siya ng parang ligtas siya, safe siya. So, anong meron? Diba? So, kaya naman lumikot ang kaisipan ng ating mga kababayan at ganun din ng ilang opisyal na ano kayang mayroon sa pagitan nitong si Secretary Benhur at saka nitong si Alice Goo. I-plus na natin yung iba pang mga opisyal ng PNP na kasama.
Kasi kita naman sa mukha ni Alice na parang nawala yung pangamba sa kanya, nawala yung takot dahil sa nakita niya itong si DILG Secretary Benhur Abalos. Kung tutuusin, itong pagkakatakas ni Alice Goo, hindi ba ito kasalanan din ng PNP? Kung saan, alam naman nila na may hearing, may kaso na itong si Alice Goo, pero hindi nila ito binantayang mabuti. Or, dalawa lang yan eh, kulang sila sa intelligence report, or talagang may nagpatakas sa kanila, mga opisyal. Yung ating mga katanungan dito eh, kasi kung tutuusin, dapat dito pa lang sa Pilipinas, nahuli na itong si Alice Goo. Pero walang nagawa. Ibig ba nitong sabihin na inutil ang PNP dito sa kasong ito, dito sa isyong ito? O sabihin na natin na mga pulis patola na naman ang nangyayari dito sa PNP. Tanong din ng mga netizen, no? Bakit parang naging kampante itong si Alice Goo nang makita niya itong si Secretary Benhur Abalos? Anong meron? Tingnan nyo na lang sa kanilang mga mata at doon ay makikita natin kung ano talaga ang tunay na dahilan. Itong nasa kote na itong si Alice Goo, may napiga ba ang mga senador dito kay Alice Goo? Wala. Ilang oras yung ginawang hearing pero hindi man lang nila napasagot itong si Alice Goo. Ibig sabihin lamang, kahit mapikon ang mga senador, nakaplano pa rin o naka-mindset pa rin kay Alice Goo na hindi niya ito sasagutin. Wala na po tayong oras mga kaibigan, kaya magpapaalam na po ang inyong lingkod. Dito po si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.